Bago tayo magsimula mixing commercial muna tayo shoutout ko lang solid supporter natin na si Jaime Abdurasid at sa bagong nating supporter na si Just Love sana masarap ulam nyo ngayon hehe. Nakangising nagsalita si Zuo Fan. Sa simula pa lang, sinabi ko na sa inyo. Hindi ko kayang kontrolin ng mag-isa ang 5th level array. Kailangan kong linlangan kayong tatlo. Sa kabilang panig, nag-aalab ang apoy habang nakatayo si Exi Tianyang. Kung hindi, sa talas ng utak ng ikapitong elder, mabubuko niya kayo agad. Kaya nagsinungaling ako sa inyo. Nagulat si Exi Tianyang. Ano, nagsinungaling ka sa amin? Malamig na tumingin si Zuo Fan. Ang ikapitong multo na yan ay tuso at matalinong tao sa Yuming Valley. Kung ako lang mag-isa ang lalaban, wala akong panalo. Kaya nakipagnegosasyon ako sa inyo para makipagsanib puwersa. Kahit nakakatipid ako ng lakas sa pagsasama, may nakamamatay din itong kahinaan. Tumingin siya ng diretso. Iyon ay, kailangan ng tatlong tao na magtulungan para maging pinakamabisa. Sa talino ng ikapitong multo, tiyak na matutuklasan niya ang kahinaang yan. Hahanapin niya ang pinakamahina sa ating tatlo. Tumingin si Zuo Fan kay Zhu Ningxiang na nakahandusay. Malinaw na si Ninger ang pinakamahina. At tiyak na siya ang tatargetin ng ikapitong multo. Ngumisi si Zuo Fan, may halong pangungut siya sa kanyang tinig. Pero hindi niya inakala na si Ninger mismo ang pain na inilatag ko para sa kanya. Pagdating niya doon, nasa bitag na siya. Nanlaki ang mga mata ni Exi Tianyang. Nanginginig ang kanyang boses. Ikaw, ibig mong sabihin, plano mo nang isakripisyo si Ninger mula pa sa simula. Naalala niya ang sinabi ni Zuo Fan noon. Sa una, sumigaw siya sa harap ni Ninger. Walang magtataksil sa'yo. Hindi ako makapaniwala na ganito siyang klaseng tao. Tumingin sa kanya si Zuo Fan. Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Hindi ko siya pinilit. Buong buo yun na desisyon niya. Binigyan ko lang siya ng pagkakataon mula sa likuran. Isakripisyo ang sarili at iligtas ang pamilya. Napakadugo, pero napakadakilang gawain. Bigla siyang ngumisi at tumingin ng matalim. Hindi ba't ikaw rin ang nagsabi noon? Gusto mong iwan si Ninger at tumakas mag-isa. Pero ginamit ko lang si Ninger bilang pain. Nagtanong si Exi Tianyang, bakas ang pagdududa. Kaya, paano na ang pangako mo kay Ninger? Narinig kong pananggakuan mo siyang ilalabas mo siya sa bayang to. Tumawa ng mahina si Zuo Fan. Haha, tama, nagliwanag ang kanyang mga mata sa pula. Ang ilabas ang bangkay niya sa bayang to, pareho lang din yun. Nang gilala si Exi Tianyang, hindi siya makapaniwala. Pagkatapos ng higit isang buwan na pagsasama, akala ko kilalang kilala ko na si Zuo Fan. Pero sa nakikita ko ngayon, napaka-estranghero niya at nakakatakot. Napaka-ruthless at napakalupit na tao. Ang taong tulad niya, mas nakakatakot pa kaysa makita ang mga kamay ng mga Diyos. Malakas siyang tumawa. Ha. Kasabay ng pagsabog ng apoy, isang tinig ang umalangaw-ngaw. Bata, bagay na bagay ka nga. Makasarili, walang awa, at malupit. Handa mong isakripisyo ang buhay ng iba nang walang pag-aalinlangan. Batang tulad mo, kahit ang matandang tulad ko ay medyo natatakot. Isang napakalakas na pagsabog muli ang yumanig. Nagulat sina Zuo Fan at Exi Tianyang. Napangisi ang 7th ghost na napapalibutan ng mga alupihang may galame. Bata, hindi ko inakalang ganyan kakatalino. Ngayong araw, muntik ko nang iwan ang buhay ko rito dahil sa patibong mo. Ngayon lang nakatagpo ang matandang tulad ko ng demonyong kasing sama mo. Bumagsak sa lupa si Zhu Ningxiang. Wala siyang malay. Mukhang wala lang siyang malay at nawala ng hininga. Akala ko yung mahahabang cable ang nagprotekta sa bata. Tumingin si Zuo Fan kay 7th Ghost. May 4th grade magic treasure ka pa ba? Ngumisi si 7th Ghost. Hihihi. Ang matandang tulad ko, isa lang ang meron. Biglang lumitaw ang dalawang dambuhalang alupihan. Isang pula at isang lila na may nakakatakot na maskara. Ang 4th grade magic treasure na ito, ang Yin at Yang twins, ay orihinal na iisa. Kadalasan, ginagamit ng matandang to ang Yang para umatake sa kalaban, at ang Yin lang kapag nasa panganib ako. Para mailigtas ang buhay ko ngayon, napilitan akong ipakita to sa inyo ng maaga. Ituring nyo na yung kakayahan nyo. Ibang tao, kahit eksperto ng Tianzuan realm, makikita lang ang tunay nitong anyo sa mismong oras bago sila mamatay. Seryosong tumingin si Zuo Fan. Talagang nararapat kang tawaging henyo sa mga demonyo.
Napakatiisin mo. Mas gugustuhin mo pang saluhin ang buong atake naming tatlo at magtamaw ng malubhang pinsala bago mo ilabas ang alas mo. Tumawa ng malakas si Seventh Ghost. Duguan ang kanyang bibig. Siyempre, ang mundo ay puno ng sabuatan at panlilinlang. Ang matandang tulad ko ay laging nagtatago ng huling alas. Kaya huli kong ginagamit ang yin. At paano nang ahas ang tulad mo na pilitin akong ilabas to? Pero sa pagkakataong to, isa itong exception. Mabilis siyang umatake. Nakakalungkot na ginawa mo na ang lahat ng kaya mo, pero wala rin niyang silbi sa harap ng matandang to. Tahimik. Pagkatapos, ngumiti si Zuo Fan. Sinong nagsabi niyan? Itinaas niya ang kanyang daliri na may pulang sinulid. Bumangon ka. Isang pulang espiritu ang biglang lumitaw mula sa katawan ni Ninger at sumugod kay Seventh Ghost. Munting demonyo. Nanlaki ang mga mata ni Seventh Ghost. Ito ba ang alas niya? Seryosong nagsalita si Zuo Fan habang hawak ang pulang sinulid. Tapos na, ikapitong elder. Ang desesibong labanang to, ako pa rin ang panalo. Pero biglang, isang liwanag ang tumagos sa dibdib ni Zuo Fan. Duguan, napaatras siya, hawak ang kanyang dibdib. Hinihingal, paano nangyari to? Thank you mga boss, dito na natapos ang chapter na ta. Stay tuned lang, ini-edit ko pa ang susunod na chapter, like and subscribe para updated kayo sa mga upload natin.